Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po ito kukunin sa awit, Kabanata 37, talata 25 hanggang 26. Ang sabi po dito, matanda na ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya, o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, kapalaran niya ang nagiging anak. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong ating binasa, ito po yung sinabi ni Haring David mula ng kanyang pagbabata hanggang siya ay tumanda. Wala siyang nakita o nabalitaan na naging tapat sa Diyos na kanya pong pinabayaan. Which is totoo naman mga kapatid. Kaya nga napakalaga ang katapatan sa Panginoon, na tayo ay faithful sa Panginoon sa panawagan natin, sa pananalangin, sa pagninilay ng salita ng Diyos, sa ating pagdalo sa banal na misa, sa pagdalo sa mga prayer meeting, sa pagdalo sa mga gathering tungkol sa Panginoon. Maging faithful tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin iti-take advantage yung mga kaloob na yon. Hindi natin gagamitin yun sa kasamaan. Hindi natin gagawin yun para supilin ang kapwa natin, pasakitan, pahirapan yung kapwa natin. Pag tayo binibigyan ng mga posisyon, kapangyarihan, hindi natin sinusupil yung katarungan, kundi patuloy natin na pinapangibabaw yung katarungan, which is yun ang kagustuhan at ang kalooban ng Diyos. Kaya may kita natin yung mga taong nabuhay na may katapatan sa Panginoon, may kita natin na talagang hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin yun na hindi sila dumanas ng kahirapan, hindi dumanas yung mga taong nanatiling tapat sa Diyos na o namuhay na may katapatan sa Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi sila dumanas ng kahirapan, ng kapigatian, ng mga problema, mga suliranin o mga challenges sa buhay. Part kasi yon ng buhay ng isang taong piniling maging tapat sa Diyos. Kasi doon kasi natin mapapatunayan yung katapatan natin sa Kanya. Kapag may problema ka, mananatili ka pa rin bang tapat sa Diyos? Kapag kinukulang ka, mananatili ka pa rin bang tapat sa Diyos? Hindi ka magnanakaw, hindi ka gagawa ng kalukuhan o mang-i-scam ng kapwa mo para lang kumita ng pera. Hindi lang yun sa kahirapan. Hindi, kahit sa mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos kapag lahat ng hiningi mo nasa iyo na? Pag uminhawa ba ang buhay mo, pag na-answered prayer ka ba, magiging tapat ka pa rin ba sa Diyos? Kaya nga kahit ang mga ngaral nagsasabi, sabi ni Haring Solomon, wag mo akong pagpayamanin ng sobra kasi baka makalimutan kita. Huwag naman ako masyadong pagpaghirapin kasi baka makasalita ako ng mga, baka maalipusta ko ang iyong pangalan o makapagsabi siya ng masama tungkol sa Diyos. Sabi niya, simple o tamang buhay lang ang ibigay niyo po sa akin. So lahat na nangyayari sa buhay natin, kasaganahan man o kahirapan, susubukin yung katapatan natin. May posisyon ka man o sa wala, answer prayer ka man o hindi ka na, sa feeling mo hindi ka na answer prayer, may sakit ka man o wala, may pinapasan ka man o wala, sinusubok pa rin yung katapatan natin sa Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin na kapag naging tapat, na pinili natin maging tapat sa Diyos, is okay ang lahat ng bagay. Ang kagandahan doon, sabi niya, hindi tayo pinababayaan. Di ba?
Ano ibig sabihin? Kung pinili pa rin natin yung mamuhay sa katwiran, sa kabanalan, mamuhay pa rin sa kalooban, sa salita ng Diyos, makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. As long na hindi tayo humihiwalay sa Kanya. As long na patuloy tayong sumusunod at nagpapasakop at nagpapailalim sa kapangyarihan at sa kalooban ng Diyos, makakaasa tayo, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi pangako niya yan eh. Kaya sabi niya, ang nananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, ibig sabihin talaga maraming pangako ang Diyos eh sa mga taong nananatiling tapat sa Kanya. Kaya nga sabi niya dun, di ba, yung nananatiling tapat hanggang wakas. Kasi nga, kahit in the last day, di ba, mas matindi yung mga kahirapan, mas matindi yung mga labanan, mas matindi yung mga gera ang pwedeng mangyari. At marami ang humihiwalay sa Diyos dahil sa mga ganong sitwasyon. Diba? Eh kung ngayon nga, medyo hindi naman ganon kagrabe pa eh. Iniiwan na natin ang ating paglilingkod, iniiwan na natin si Lord. Mas inuuna natin yung mga material na mga bagay, mas inuuna natin yung mga bagay sa mundong ito. Kaysa unahin natin yung panawagan, kaysa unahin natin ang Diyos. How much more pa kaya dun sa mga darating pa na sinasabi nga ng mga kahirapan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang hinihingi lang naman dito ng Diyos sa atin ay manatili tayo tapat sa Kanya. Ano man yung pinagdaraanan natin. Maganda man o sa hindi, mabuti man o sa paningin natin hindi mabuti, o kahirapan man o kasaganaan, dapat hindi nagbabago yung paglilingkod na ibinibigay natin sa Panginoon. At ang sabi niya naman dun mga kapatid, yung pangako niya, hindi lang naman yun na hindi tayo pababayaan ng Diyos eh. Hindi rin hahayaan ng Diyos na yung anak natin ay maging hampas lupa o maghirap. Ibig sabihin talagang mayroong kapalit eh. 'Di ba? Na yung pagiging yung katapatan na binibigay natin sa Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya, may sukli eh. Hindi ka malulugi, palaging may sukli ang Diyos. At hindi lang tayo ang makakabenepisyo, hindi lang tayo yung makikinabang, pati yung ating mga anak, pangako ng Diyos eh. Yung mga anak natin, hindi sila magiging hampas lupa, hindi sila maghihirap, kasi tayo yung nagtatanim. At yung pagtatanim natin ito, yes, tayo minsan yung naghihirap, pero yung mga anak natin, sila yung mag-aani, yung magandang kapalaran na nasa iyo, makikibahagi yung mga anak po natin. Kasi maybe, sinasabi ng iba, bakit ako brad, naglilingkod sa Diyos, pero mahirap buhay ko. Yung mga tao naman na hindi nagsisimba, hindi naman naglilingkod sa iyo, ba't ang gaganda ng buhay? Kasi hindi naman natin alam eh. Baka yung mga ninuno nila dati, yung mga lola nila sa tuhod o kaya yung mga ancestor nila, 'di ba? Grabe yung paglilingkod nila sa Diyos. 'Di ba? Nagtatanim yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga ninuno sa pagseserbisyo, paglilingkod sa Panginoon. Kaya siyempre pati sila nadadamay sa pagpapala ng Diyos. Eh baka tayo o baka ikaw pa lang yung nag-uumpisang magtanim. 'Di ba? Sa pamilya nyo, baka ikaw pa lang yung nag-uumpisang magtanim. Mahalaga doon, ipagpatuloy mo lang. Huwag nating isipin yung sarili natin. Ang isipin natin, una, siyempre, ginagawa natin ito para sa Diyos at hindi lang para sa sarili natin, kundi para din doon sa mga susunod sa atin, doon sa ating mga anak, sa magiging apo natin, yung magiging apo mo sa tuhod mo, sa dapadaba mo, pati sa ingron mo. Di ba? Yung mga susunod na saling lahi na galing sa atin, sila rin yung makakabenepisyo ng paglilingkod na ibinibigay natin sa Panginoon. Tapat ang Diyos eh. Yung pangako niya, hindi lang yan para sa atin, kundi pati sa mga susunod na saling lahi natin. At siyempre, kailangan nating maging tapat sa Diyos para makita rin ng mga anak natin, yung magiging apo natin,
yung paglilingkod na ipinapakita natin sa Diyos. Tayo yung magiging huwaran nila. Kaya nga dinadala natin sila sa simbahan, dinadala natin sila sa prayer meeting, dinadala natin sila papalapit sa Panginoon. Para mawala man tayo sa mundong ito, panatag ang puso natin na, na mapapabuti ang kanilang mga buhay kasi nakakilala sila sa Panginoon. Yun lang naman yung pinakakayamanan na pwede nating iiwan sa ating mga anak. Una sa lahat, yung makilala nila ang Diyos. Kasi kapag nakilala nila ang Diyos at nagkaroon sila ng relasyon sa Panginoon, tumibay yung kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Mawala man tayo dito sa mundo, panatag yung puso natin na hindi sila pababayaan. May mabuting kapalaran na naghihintay sa kanila. Kasi bakit? Kasi ang Diyos na pinaglingkuran natin na nagpakita ng kanyang katapatan, ng kanyang kabutihan, ay siya ring Diyos na magiging tapat, magiging mabuti sa mga anak natin, sa mga susunod ng mga lahi po natin. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, kapalaran niya ang nagiging anak. So dito may kita natin ang Diyos yun sa lahat ng oras bukas palad siya. At sa pagkakaloob sa mga mahihirap. Nandun yung tulong talaga ng Diyos. At siyempre, dahil yung mga anak natin, pinagpala ng Diyos, sila rin magiging alulod, magiging daluyan din ng pagpapala na mula sa Panginoon. Diba? Sila rin yung gagamitin ng Diyos upang tumulong sa kapwa nila. Kasi sila yung ngayon yung nag-i-enjoy ng pinagpagalan natin sa Panginoon. Dahil guminawa yung buhay nila, at dahil kinikilala rin nila na ito ay dahil sa pagpapagal ng mga magulang ko sa paglilingkod sa Panginoon, isinishare din nila, ibinabahagi nila yung mga pagpapalang yun dun sa mga nangangailangan at nagkakaloob sa mga mahihirap. Ganun po naman talaga di ba? Na ibinabahagi lang naman natin kung ano naman yung mga bagay na natatanggap natin sa Panginoon. At kaya may kita natin talagang tapat ang Diyos Kaya nga nasabi ito ni Haring David mula nang siya bata pa hanggang siya tumanda, wala siyang nabalitaan, wala siyang nakita na naging tapat sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano man po yung ating pinagdaraanan, pinagpapalaman, alam naman natin, araw-araw pinagpapala tayo ng Diyos Na-answered prayer ka man o sa pakiramdam mo, hindi ka na-answered prayer, tandaan natin, tinitest lang ng Diyos yung katapatan natin. Kaya nga palagi ko sinasabi, ang pinakasimpleng kahulugan ng katapatan ay walang iwanan. Diba? May papakita mo na tapat ka sa isang tao kasi bakit? Kasi sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga suliranin, hindi mo inisip na iwan ang taong yun. Kaya nagpapakita mo yung katapatan mo at katapatan natin sa Panginoon kung tayo ay nananatili sa Kanya at hindi natin iniisip na iwanan ang Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.